Isang mapagpalang araw po ng Sabado, August 23, 2025. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So, sa kasalukuyan ho, ay patuloy pa rin nating minomonitor. Ito hong si Bagyong Isang na ngayon po ay unti-unti nang lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Take note, ngayong alas 5 ng umaga hanggang sa mga susunod na mga oras ay nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May lakas ng hangin ngayon, nagme-maintain sa 55 kilometers per hour, bumubugso naman up to 90 kilometers per hour. Pero kung makikita nyo mga kaibigan, mga kababayan, kahit nasa labas na siya ng PAR, yung trap or extension ng kanyang hangin, nakikita nyo yan, yung spiral clouds na yan, yung paikot na yan. Yung hangin na yan, yung extension niya ay nakakaapekto sa malaking bahagi pa rin po ng Luzon. So inaasahan pa rin natin sa area ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, northern portion po ng Nueva Ecija. So yung mga lugar na inasahan natin ang isolated rain showers, scattered rains and thunderstorm, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi, no? Bukod dyan, nakakaapekto rin kasi ang habagat or southwest monsoon na pinapalakas po nito nga pong si Bagyong Isang. Inaasahan natin dahil naman po sa banta ng habagat ay makakaapekto rin o magkakaroon ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm ang area po ng Zambales, kasama po dyan ng Bataan, ilang bahagi ho ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Burias Island, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Tinagat Island, Southern Leyte, Surigao del Norte at Camiguin. Kung titignan nyo mga kaibigan, ang nagiging epekto ngayon kahit nasa labas na itong si Bagyong Isang ay palakasin ang habagat. Bukod dyan kay Bagyong Isang, itong sinasabi natin, lalabas na nga ho siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang senaryo, meron pang isang low pressure area na panibago naman nabubuo dito po sa may silangan po ng Mindanao, no? Kung makikita nyo, yung sirkulasyon ng hangin na yan, isang ganap po yan na low pressure area na nagbabanta pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Pero take note, ito po ay nasa low chance pa na maging isang ganap na bagyo. Kung titingnan nyo, dyan din nagsimula itong si Bagyong Isang sa pagiging low chance, naging high chance hanggang sa naging tropical depression or mahinang bagyo. Kaya naman, ang tendency po nito nga pong panibagong low pressure area ay magiging mahina lamang kapag naging bagyo. So ngayon, hindi pa natin ito papangalanan dahil malayo pa naman, oh. Hindi pa actually nakakapasok o papasok pa lang siya ng PAR. Hindi muna natin papangalanan yan o bibigyan ng pangalan bilang bagyo kasi yung mga kababayan natin nag-aalala, no? Dahil nga, hindi pa nga masyadong nakakalabas o pakalabas pa lang ni Bagyong Isang, may panibago na naman. Tulad ng ating sinasabi mga kaibigan, nakakaapat na bagyo na tayo ngayong Agosto at inaasahan na posibleng pang-5 pa itong mabubuo na ito mga kaibigan kapag naging bagyo sa mga susunod po na mga araw. At ito mga kaibigan, bukod dyan, possible din na palakasin itong habagat, nitong low pressure area, ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi mga kaibigan ng Pilipinas. Yung interaction nila, dyan po talaga nagkakaroon ng matinding pag-uulan. Kung mapapansin nyo, kahit nga po mababawasan yung kaulapan dito sa may central at southern Luzon mga kaibigan, malaking bahagi ng Luzon, ang habagat nananatili pa rin ng sirkulasyon ng hangin. Halos kinektado, no? Pa-westward po kasi yung kilos itong si Bagyong Isang, yung habagat, pa-westward din po ang pagkilos at paggalaw. So nagkaroon sila ngayon ng kombinasyon, kaya naman mas lumalakas ang epekto. Kaya maliit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng magandang panahon ngayong araw po ng Sabado. Kung sakali mang umaraw, may mga tsansa pa rin ng mga cloudy skies, pag-uulan, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi. So mas maganda na nakaantabay tayo, no, sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ang ilang bahagi naman po ng Eastern Visayas, kasama na ang ilang bahagi ho ng Mindanao, no? Yung mga lugar na yan ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, scattered rains and thunderstorm.
dahil naman po yan sa mga localized thunderstorm na madalas and usually tuwing hapon po nagpapaulan. So yung tsansa ng mga lugar na aking binanggit, posible ang mga pagbabaha, impact po yun ng pag-uulan at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon po maging handa tayo at ipagpasalamat natin sa Diyos na hindi naging malakas etong si Bagyong Isang kahit po naglandfall ito sa ating Philippine landmass. And hoping, praying po tayo dito sa LPA na ito na malusaw bago pa man siya makapaminsala or magbigay ng pag-uulan sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Yan muna ang update natin mga kaibigan, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.